Pagkababalik sa mansyon, natigilan ang makapangyarihang ama nang masaksihan niyang pinapahirapan ang kanyang munting anak sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ang kanyang pag-aatubili at bulag na pagtitiwala ay muntik nang magdulot ng kapahamakan sa batang matagal nang nag-iisa at nasasaktan. Ano ang tuluyang nagmulat sa kanyang mga mata? At anong kakilakilabot na katotohanan ang nakatago sa likod ng maamong anyo? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pamilya, at pagpapatawad? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay kung paanong ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula mismo sa mga taong inaasahan nating magiging ating kanlungan. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Pero paano kung ang mismong tahanan ang siyang dudurog sa iyong puso? Ating tunghayan ang kwento ni Angela, na mas kilala bilang si Gia, at ang kanyang paghahanap ng pagmamahal sa isang mansyon na binalot ng kasinungalingan at pighati. Sa katahimikan ng malawak na sala, kung saan ang bawat muebles ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit walang init, nakaupo ang isang munting anghel sa malamig na sahig na marmol. Siya si Angela, o Gia, gaya ng tawag sa kanya ng mga nagmamahal sa kanya noon. Hawak niya ang tanging yaman na natitira sa kanya, isang silver-plated na picture frame. Sa loob nito, ang nakangiting mukha ng kanyang mama Elena, nakunan sa isang masayang hapon sa kanilang hardin, noong ang mansyon na ito ay isa pang tunay na tahanan. Bawat haplos ni Gia sa malamig na salamin ng litrato ay isang pagtatangkang abutin ng init ng yakap ng isang ina na hindi na kailanman magbabalik. Sa bawat pagtitig sa mga mata nito, kinakausap niya ito sa kanyang isipan. Ibinubulong ang lahat ng sakit at pangungulila na hindi niya masabi kanino man. Mama, miss na po kita. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag na nagmumula sa bintana. Bago pa man makalingon si Gia, isang malakas na tulak sa kanyang balikat ang nagpatalsik sa hawak niyang litrato. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo na panood ni Gia. Sa tila bagal na paggalaw, ang paglipad ng kwadrato sa hangin, ang pagtama nito sa gilid ng mesang gawa sa narara at ang kasunod na pagbagsak sa sahig na marmol. Crash! Ang matinis na tunog ng nabasag na salamin ang tila pumunit sa buong pagkatao ni Gia. Kasabay nito ang pagtibok ng napakabilis ng kanyang puso. Nanlamig ang kanyang mga kamay at ang mga daliri niyang kanina lang ay maingat na humahaplos sa litrato ay nanginginig na ngayon sa takot. Nakaluhod siya, napapalibutan ng kumikinang na bubog. Sa gitna ng mga ito, ang litrato ng kanyang ina, nayupi ang isang sulok at nagkalamat ang mukha. Isang perpektong simbolo ng kanyang durog na puso. Patay ka ngayon, Gia. Isang mapangasar na boses ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Napaangat ang tingin ni Gia. Nakatayo sa di kalayuan si Marco, ang kanyang stepbrother, na may ngisi sa labi. Ang tagumpay sa mga mata nito ay hindi maitatago. Hindi ito aksidente. Hindi ko sinasadya. Halos pabulong na sabi ni Gia. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ikaw ang may gawa nito. Tinulak mo ko. Humalakhak si Marco, isang tawang puno ng pangmamaliit. Talaga? Subukan mong isumbong. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ni Mami. Ang mabait niyang anak o ang isang salot na katulad mo. Lumapit ito at marahang sinipa ang isang piraso ng bubog palapit sa paa ni Gia. Alam mo namang paborito niyang laruan ng iyakin na tulad mo. Gusto niyang nakikita kang umiiyak. Bago pa man makasagot si Gia, narinig nila ang pamilyar na tunog, ang dahan-dahan ngunit mariing mga yabag ng stiletto sa pasilyo. Bawat tapak ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Gia. Tinatanggalan siya ng hininga. Ayan na siya. Si Isabel. Pumasok si Isabel sa sala. Ang kanyang anyo
ay kasing perpekto ng isang modelo sa magasin, ngunit ang kanyang mga mata, nang makita ang eksena, ay kasing lamig ng yelo. Hindi siya sumigaw. Mas malala pa roon. Huminto siya, tiningnan ang nagkalat na bubog, at dahan-dahang itinuon ang kanyang tingin kay Gia. Isang tingin na tila ba hinuhubaran ng buong kaluluwa ng bata. "Anong ginawa mo?" tanong niya. Bawat salita ay mabagal at may diin. "Mami, si Gia po. Sinadya niyang ibagsak yung picture ni Tita Elena." Mabilis na sumbong ni Marco na ngayon ay may pekeng pag-aalala sa boses. Hindi pinansin ni Isabel si Marco. Lumakad siya palapit at lumuhod sa harap ni Gia. Ang mamahaling pabango niya ay sumakop sa hangin at tila sumasakal sa bata. Maingat niyang inalis ang isang supling ng buhok sa mukha ni Gia. Ang kanyang haplos ay malambot, ngunit ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat nito. "Bakit ka ba ganyan ha, Gia?" bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang boses niya ay malambing, ngunit puno ng lason. "Selosa ka ano? Dahil may bago ng pamilya ang papa mo, gusto mong sirain ang lahat ng luma? Kahit ang alaala ng sarili mong ina, binabastos mo." "Hindi po totoo yan." Humikbi si Gia. "Hindi ko po sinasadya." "Hush now," sabi ni Isabel. Hinigpitan ang hawak sa pisngi ni Gia. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa papa mo kung gaano ka kasamang bata. Pero sa isang kondisyon, ikaw ang maglilinis ng lahat ng ito, gamit ang mga kamay mo." Nang biglang bumukas ang pinto sa harap, sabay silang napalingon. Dumating na si Miguel. Ang pagod ay malinaw na nakaguhit sa mukha ng ama. Ang mamahalin nitong suit ay bahagyang lukot, at ang bitbit na briefcase ay tila mabigat. Ang tanging gusto niya ay katahimikan, ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang eksena ng kaguluhan. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Isabel. Binitawan niya si Gia at ang kanyang mukha ay napuno ng pagkadismaya at kalungkutan. "Oh, Miguel, honey, you're home." Tumayo siya at lumapit kay Miguel. Yumakap na parang isang biktimang nangangailangan ng saklolo. "Anong nangyari dito?" tanong ni Miguel. Ang boses ay pagod, habang ang mga mata niya ay lumilipat mula sa nagkalat na bubog patungo sa umiiyak niyang anak. "Wala, honey. Aksidente lang," malambing na sabi ni Isabel habang pasimpleng sumisenyas kay Marco na manahimik. Si Gia, medyo naging clumsy lang siya. Nabitawan niya ang litrato ng kanyang ina. Tumingin si Miguel kay Gia, hindi galit, ngunit isang bagay na mas masakit, pagkadismaya. "Gia, lagi kong sinasabi sa'yo na mag-ingat ka sa mga gamit ng mama mo, hindi ba? Yan na lang ang natitira sa atin mula sa kanya." "Pero papa," sinubukan ni Gia na magpaliwanag, ngunit ang lalamunan niya ay may bumabara. "Hindi ko po." "Shh! Tama na yan," putol ni Isabel. Hinahaplos ang braso ni Miguel. "Pagod na ang papa mo, anak. Huwag na nating dagdagan. Halika na, Miguel. Ipaghahanda kita ng hapunan." Hinila ni Isabel si Miguel paalis sa sala. Bago sila tuluyang makaalis, lumingon si Miguel kay Gia. "Bakit mo ginawa to, anak?" Ang tanong ay hindi naghihintay ng sagot. Isa yung hatol. Isang hatol na bumasag sa puso ni Gia nang higit pa sa nabasag na salamin. Pinanood niya ang kanyang ama. Natalikuran siya. Akay-akay ang babaeng unti-unting sumisira sa kanyang buhay. Naiwan siyang mag-isa, nakaluhod sa gitna ng mga piraso ng kanyang nakaraan, ng kanyang kaligayahan. Hinawakan niya ang litrato ng kanyang ina, hinaplos ang lamat na tumama sa nakangiting mukha nito at bumulong sa hangin. "Hindi ko po sinasadya, Papa. Maniwala po kayo sa akin." Ngunit wala nang nakarinig. Mula sa bahagyang nakaawang na pinto ng kusina, walang nakakita sa isang pares ng mga matang nanlulumo at nagbabaga sa pigil na galit. Ang mga mata ni Yaya Nena, ang kanyang mga kamay na sanay sa at mas malupit. Mga salitang masasakit na ibinubulong
kapag walang ibang nakakarinig. Mga pagmamasa ng tinapay at pag-aalaga ng mga sugat ay mahigpit na nakakuy pagkaing ipinagkakait kapag hindi maganda ang asal ng bata. At si Miguel, abom sa ibabaw ng kanyang lumang bestida. Narinig niya ang lahat. Ang matinis na tunala sa pagpapayaman at pagbuo ng bagong pamilya ay walang nakikita. Oog ng nabasag na salamin, ang peking pag-aalala sa boses ni Marco. Ang malambaka naman, ayaw niyang makita. Tinapos ni Yaya Nena ang paglilinis. Maingat niyang kinuha ang litrato mula sa sahig. Ang ngiti ng yumaong siig at makamandag na bulong ni Isabel at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagkadisem Elena de la Merced ay tila ba isang pakiusap mula sa kabilang buhay. Isang pakiusap na protektahan ang kanyang nag-iisang anak. Dahan-dahan niyang tinanggal ang litrato mula sa aya sa boses ni Senyor Miguel. Bawat salita ng amo na tumatagos sa puso ni Gia ay tila isang punyal na sumasaksak din sa kanya. Gusto niyang sumugod doon, isigaw ang katotohanan, ipagtanggol ang bata na itinuring na niyang sariling apo. Ang sirang kwadrato, tinupi ito ng maayos at itinago sa bulsa ng kanyang uniforme unit. Alam niya ang kanyang lugar. Sino nga ba naman siya? Isa lamang katulong na ang salita ay walang bigat laban sa salita ng isang maganda at mukhang perpektong asawa. Napapikit siya. Para sa kanya, iyon ay isang sagradong pangako. Halika na, Gia. Gabi na. Magpahinga ka na sa iyong silid, sabi niya. Tinutulungan ang bata na tumayo. Hinatid niya si Gia sa kwarto nito. Pinunasan ng mga luha sa pisngi nito nang mariin nang makita niyang tinalikuran ni Miguel ang umiiyak na si Gia. Sa sand at kinumutan. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng bata, bumalik si Aling iyon. Ang awa sa kanyang dibdib ay hinaluan ng matinding determinasyon. Ang pag-ibiyaya, Nena, sa sarili niyang maliit na silid sa likod bahay. Isinara niya ang pig niya sa yumaong si Senyora Elena at ang pangako niya ritong aalagaan si Gia ay masinto. Hindi para magpahinga, kundi para magsimula ng isang laban. Umupo siya sa malakas kaysa sa kanyang takot. Nang matiyak niyang nasa silid kainan na, ang magid ng kanyang kama at kinuha ang luma niyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinasawa. Dahan-dahan siyang lumabas. Nadatnan niya si Gia na nakaluhahanap ang isang numero sa kanyang listahan. Ito na. Wala nang atrasan. Nagring itungod pa rin. Nanginginig na pinupulot ang bawat piraso ng bubog. Ako 2 beses bago may sumagot. Hello, La. Gabi na po May problema po na dyan, Gia. Mahal ko. Malambing niyang sabi. At marahang hinawakan ang mga kamay ng ba? Isang boses ng binatang lalaki ang maririnig sa kabilang linya. JR, bata. Masusugatan ka. Hindi sumagot si Gia. Tumingala lang ito at ang mga mata ni Tapo. Panimula ni Yaya Nena, ang kanyang boses ay mahina. Ngunit puno ng determinasyon. Pasong puno ng luha at kawalan ng pag-asa ay sapat na para madurog muli. Ang puso ni Ensya na sa abala. Pero, kailangan ko ng tulong mo. Ano po yon, Yaya Nena? Habang maingat niyang winalis ang mga bubog, isang alaala ang, okay lang po ba kayo? Halata ang pag-aalala sa boses ng kanyang apo. Biglang bumalik sa kanyang isipan, isang pangyayari noong nakaraang buwan. Buwan na nagpatunayuminga ng malalim si Yaya Nena. Tila ba nangongolekta ng lahat ng natitirang lak kung gaano kalupit ang babaeng naghahari-harian ngayon sa mansyon. Nataponas ng loob sa kanyang katawan. Alam mo ang trabaho mo, hindi ba? Magaling ka sa mga camera, sa mga computer. Opo, La. Bakit po? Kailangan ko ng mga ni Gia ang orange juice sa puting bestida ni Isabel. Isang aksidente. Ngunit para kay Isabel, isa mata apo. Diretsong sabi ni Yaya Nena. Kailangan ko ng mga mata sa loob ng pamam itong kasalanan na hindi mapapatawad. Walang nakakakita noon, kundi silang tatahay na to. Mga matang nakikita ang lahat,
Naririnig ang lahat, kahit sa mga oras na walalo. Hinila ni Isabel si Gia papunta sa maliit na bodega sa ilalim ng hagdanan. Ako, natahimik ang kabilang linya. Alam ni JR na seryoso ang kanyang dito ka muna mag-isip-isip. Malamig na sabi nito, bago ikinandado lola, hindi ito basta-basta isang hiling. Delikado po yan. Mas delikado kung wala akong gagawin. Mariing sagot ni Yaya Nena. Para ang pinto. Mahigit 1 oras na umiiyak at kumakatok si Gia sa loob. At si Yaya Nena ay walang nagawa, kundi ang maghintay na umalis si Isabel bago niya palihim na binuksan ang kay Gia. Apo, para sa anak ni Ma'am Elena mo. Utang ko sa kanya ang buhay ng batangin to at niyakap ang nanginginig na bata. Ang alaalang yon, ang nagpatigas sa kanyang puso yon. Ilang sandali pa ng katahimikan ang lumipas. Pagkatapos, isang buntong. Hindi na sapat ang pag-aalaga. Hindi na sapat ang pagpapatahan. Kailangan ni hininga. Sige po, naiintindihan ko. May alam ako na pwedeng makatulang gumawa ng paraan. Kailangan niya ng katibayan na hindi kayang baliwalain ni Senyong. Isesend ko po sa inyo ang litrato. Ilang segundo lang, isang tunog ni Miguel. Maingat niyang pinulot ang nayuping litrato. Isang piraso ng salmensahe ang narinig mula sa cellphone ni Yaya Nena. Binuksan niya ito. Ang gamin ang nakabaon pa rin dito. Nag-iwan ng malalim na lamat sa nakangiting mukha ni Sen na sa litrato ay isang maliit na digital clock. Isang ordinaryong orasan na madalas makita sa Ibora Elena. Gamit ang dulo ng kanyang daliri, maingat niyang inalis ang bubog. Pagabaw ng isang mesa, ngunit may kasama itong isa pang larawan. Isang diagram na nagpapakita katapos. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng litrato na nahiwalay. Ang bahagi kung ng isang napakaliit na butas ng kamera na halos hindi makita. Nakatago sa isa sa mga numero saan nakikita ang masayang mga mata ng dating amo. Itinupi niya ito ng dahan-dahan. Napatitig si Yaya Nena sa litrato. Ito ang kanyang pag-asa. Ito rin ang kanyang panganib. Isang maling galaw lang at maaari siyang mawalan ng lahat. Ngunit habang nakatitig sa screen, ang tanging nakikita niya ay ang umiiyak na mukha ni Gia. Iyon lang ang kailangan niya para magdesisyon. Ito ay isang sugal, isang mapanganib na sugal, ngunit isang sugal na handa niyang tayaan para sa kapakanan ng bata. Ang ilaw mula sa skyline ng Alabang ay isang dagat ng mga artipisyal na bituin sa labas ng bintana ng opisina ni Miguel de la Merced. 10:00 na ng gabi, ngunit ang tore, kung nasaan ang de la Merced Tech, ay buhay pa rin. Pinapatakbo ng kape at ambisyon. Para kay Miguel, ang opisina niya ay higit pa sa lugar ng trabaho. Ito ang kanyang kuta, ang kanyang kanlungan, mula sa isang tahanang hindi na niya lubos na maintindihan. Bumuntong hininga siya, isang tunog na puno ng pagod na hindi kayang pawiin ng anumang tagumpay sa negosyo. Inikot niya ang kanyang swivel chair at hinarap ang nag-iisang personal na bagay sa kanyang malawak na mesa. Isang litrato. Ang litrato ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Sa litratong yon, ang ngiti nito ay totoo. Ang mga mata ay nangungusap ng pagmamahal na minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Elena, bulong niya sa hangin. Ano ba ang dapat kong gawin? Hindi ko nakilala ang sarili nating anak. Ang eksena kanina sa sala ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ang basag na salamin, ang mga luha ni Gia, ang pagkadismaya sa sarili niyang mga mata. Isang bahagi niya ang nakokonsensya. Alam niyang hindi iyon sinasadya ng bata. Ngunit isa pang bahagi, ang bahaging pagod na, ang bumulong na mas madaling paniwalaan ang simpleng paliwanag ni Isabel. Mas madaling tanggapin na nagseselos lang ang bata. Mas madaling ayusin. Tumayo siya. Oras na para umuwi. Oras na para harapin ang isa na namang gabi ng pilit ng ngiti
at mababaw na usapan sa isang tahanang pakiramdam niya ay hindi na kanya. Sa daan pa uwi, napadaan siya sa isang toy store na malapit ng magsara. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ipinarada niya ang sasakyan. Pumasok siya at bumili ng isang manika, yung may pinakamalaking mga mata at pinakamagandang bestida. Isang handog pangkapayapaan, isang suhol para sa sarili niyang konsensya. Pagdating niya sa mansyon, ang lahat ay tahimik. Sinalubong siya ng isang katulong at sinabing natutulog na ang mga bata at naghahanda ng sorpresa si Ma'am Isabel sa hardin. Bago pumunta roon, umakyat muna si Miguel sa ikalawang palapag. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Gia. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na night lamp na hugis bituin. Nakita niya ang kanyang anak, mahimbing na natutulog, ngunit kahit sa dilim, kitang-kita niya ang tuyong bakas ng mga luha sa mga pisngi nito. Yakap-yakap nito ang isang lumang unan na may punda na paborito ni Elena. Nanlambot ang puso ni Miguel, para siyang sinaksak ng konsensya. Inilapag niya ang manika sa paanan ng kama, isang tahimik na pag-amin ng kanyang pagkukulang. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Patawad, anak," pabulong niyang sabi, bago marang isinara ang pinto. Pagbaba niya at paglabas sa sliding doors patungo sa hardin, isang magandang tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang kanilang maliit na gazebo ay napapalibutan ng mga kumukutitap na fairy lights. May isang mesang nakahanda para sa dalawa, kumpleto sa kandila at paborito niyang pagkain. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Isabel, suot ang isang simpleng puting bestida na tila isang anghel sa ilalim ng mga bituin. "Surprise!" Malambing na sabi nito, lumapit at hinalikan siya sa pisngi. "Alam kong pagod ka. Gusto ko lang na mag-relax ka." Nawala ang bigat sa dibdib ni Miguel. Ito ang kailangan niya. Isang katahimikan, isang pag-aalaga, isang pagtakas. Naupo sila at nagsimulang kumain. Nagkwento si Isabel tungkol sa kanyang araw, mga bagay na magagaan at nakakatuwa. Pinakinggan lang siya ni Miguel, nagpapasalamat sa bawat sandali na hindi nila kailangang pag-usapan ang nangyari kanina. Sa mga sandaling tulad nito, nakukumbinsi niya ang sarili na tama ang kanyang desisyon, na si Isabel ang lunas sa kanyang kalungkutan. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Isabel at hinila siya patayo. Niyakap siya nito mula sa likuran habang nakatanaw sila sa madilim na hardin. "Miguel," mahinang sabi nito, "ang boses ay may kakaibang kaba. May gusto akong sabihin sa'yo." Humarap si Miguel dito, hinawakan niya ang mga pisngi nito. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahang humahaplos sa malambot na balat. "Ano yon?" tanong niya. Ang kanyang sariling boses ay malambing, nahahawa sa mahikang nilikha ng gabing iyon. Hindi sumagot si Isabel. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Miguel, ang kamay na sanay sa pagpirma ng mga kontrata at pagpapatakbo ng isang korporasyon, at maingat na inilapat sa kanyang tiyan. Ang tela ng kanyang bestida ay manipis, at ramdam ni Miguel ang init ng balat nito sa ilalim. Tumingin siya sa mga mata ni Isabel, nagtatanong. Nakita niya ang isang halo ng kaba at pananabik doon, at mga luhang namumuo sa gilid ng mga ito. "Isabel, anong..." "Magiging tatay ka ulit, Miguel," bulong ni Isabel, at isang butil ng luha ang tuluyang pumatak sa pisngi nito. "Buntis ako." Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Miguel. Buntis. Magiging tatay siya ulit. Isang bagong simula. Isang bagong buhay. Bumaba ang tingin niya sa kamay niyang nakapatong sa tiyan ni Isabel, at pagkatapos ay bumalik sa mga mata nito. Ang lahat ng pagod, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng konsensya tungkol kay Gia ay tila naglaho sa isang iglap. Napalitan ito ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Isang purong, nag-uumapaw na pag-asa.
Isang malapad na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Pinapawi ang lahat ng bakas ng pagod. Binuhat niya si Isabel at inikot-ikot sa hangin, kasabay ng isang malakas na tawa na bumasag sa katahimikan ng gabi. Totoo ba yan? Seryoso ka ba? Tanong niya nang ibaba ito. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin ng mahigpit sa baywang nito. Tumango si Isabel. Tumatawa na rin sa gitna ng kanyang mga luha. Oo, Miguel. Magkakaroon na tayo ng sarili nating baby. Niyakap niya ito ng napakahigpit. Ito na ang pinakamagandang balita na narinig ko sa loob ng maraming taon. Sabi niya, ang boses ay nanginginig dahil sa tindi ng emosyon. Salamat, Isabel. Salamat. Samantala, sa silid sa ikalawang palapag, isang ingay ang gumising kay Gia mula sa kanyang magulo at malungkot na panaginip. Ang malakas na tawa ng kanyang ama. Hindi niya pa naririnig ang ganoong klaseng tawa mula nang mawala ang kanyang ina. Dahil sa kuryosidad, bumangon siya mula sa kama. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bintana ng kanyang silid na may tanawin ng hardin sa ibaba. Mula roon, sa ilalim ng libu-libong mga bituin at ng mga kumukutitap na ilaw sa gazebo, natanaw niya ang isang eksenang tila kinuha mula sa isang pelikula. Ang kanyang ama, si papa niya, ay yakap-yakap si Tita Isabel. Ngunit hindi ito isang ordinaryong yakap. Ito ay isang yakap na puno ng saya, ng isang kaligayahang hindi niya kailanman nakita na ibinigay sa kanya. Nakita niya ang nangiti sa mga labi ng kanyang ama. Isang ngiti na dati ay para lang sa kanya at sa kanyang mama. At pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang lumutang sa hangin, dala ng mahinang ihip nito, mga salitang tatatak sa kanyang isipan at dudurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Magkakaroon na tayo ng sarili nating baby. Naramdaman ni Gia na tila may isang malaking kamay na dumakma sa kanyang puso at piniga ito ng walang awa. Isang kapatid, isang bagong anak, isang kapalit. Napaurong siya mula sa bintana. Ang kanyang mga binti ay nangihina. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang manikang dala ng kanyang ama ay nakahandusay sa sahig. Ang mga malalaking mata nito ay tila nangungutya sa kanya. Ang reaksyon ni Miguel na nakita ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak mula sa bintana sa di kalayuan ay hindi awa. Sa kalasingan ng kanyang kaligayahan, ang nakita niya lang ay ang isang malungkot na mukha, isang mukha ng pagtutol. Inakala niya itong selos, isang kumpirmasyon na tama ang hinala niya kanina. Hindi niya alam na ang nakita niya ay hindi selos, kundi purong takot. Ang takot ng isang batang nararamdaman na unti-unti na siyang nabubura sa sarili niyang tahanan. Bumaling si Miguel pabalik kay Isabel. Ang kanyang yakap ay mas humigpit, na tila ba isang paraan upang protektahan ang bagong kaligayahang natagpuan laban sa kalungkutan na nakita niya sa itaas. Huwag mo siyang intindihin, bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa para kay Isabel. Magiging maayos din ang lahat. Matatanggap din niya ito. Ngunit sa silid sa itaas, walang maririnig si Gia, kundi ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Ang mga luha ay dumaloy nang walang tigil, mga luhang hindi na para sa nabasag na litrato, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga, ang pag-asang balang araw ay mabubuo pa silang muli ng kanyang ama. Sa gabing iyon, sa ilalim ng iisang bubong, dalawang magkaibang mundo ang nabuo. Sa hardin sa ibaba, isang bagong pamilya ang isinilang sa gitna ng mga pangako at pag-asa. At sa silid sa itaas, isang munting puso ang tuluyang nabasag sa gitna ng katahimikan at kalungkutan. Ang balitang magpapabago sa lahat ay dumating na. At kasama nito, ang simula ng isang mas madilim at mas masakit na kabanata sa buhay ni Angela de la Merced. Ang master's bathroom
ay isang santuwaryo ng karangyaan. Ang bawat sulok ay kumikinang, mula sa sahig na Italian marble hanggang sa mga gripo na nababalutan ng ginto. Para sa marami, ito ay isang paraiso. Para kay Isabel Zamora, ito ang kanyang entablado. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, nakasuot lamang ng isang mamahaling sutlang roba. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, isang tiyan na kasing patag at kasing perpekto ng kanyang mga kasinungalingan. Sa salamin, pinraktis niya ang isang ngiti, isang ngingiting malambing, puno ng pagmamahal at ng sinasabing glow ng isang nagdadalang tao. Itinaas niya ang kanyang kilay ng bahagya. Idinagdag ang isang dampi ng kahinaan sa kanyang itsura. Perpekto. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iensayo, ang ngiti sa kanyang muka ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Lumakad siya patungo sa pinto at marahang inilak ito. Ang tunog ng pag-click ng trangka ay tila isang hudyat. Pagkatapos, binuksan niya ang gripo sa pinakamalakas nitong setting. Ang ingay ng rumaragasang tubig ay lumikha ng isang pader, isang harang na magtatago sa kanyang mga sikreto mula sa buong mundo. Mula sa isang tagong bulsa ng kanyang roba, kinuha niya hindi ang kanyang eleganteng smartphone, kundi ang isang maliit at lumang burner phone, isang teleponong walang bakas, walang pangalan. Habang nagdadial siya ng isang numero mula sa memorya, isang maliit at mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng 2 ring, isang pamilyar na boses ng lalaki ang sumagot. Nagsimula na akong mag-alala. Sabi ng boses sa kabilang linya, may bahid ng pagkayamot. Relax, Ricardo. Kailangan ko munang siguraduhin na ang mahal nating milyonaryo ay mahimbing na ang tulog sa tabi ko. Sagot ni Isabel, ang boses niya ay iba na, puno ng panunuya at walang bahid ng lambing na ipinapakita niya kay Miguel. Hindi mo aakalain kung gaano siya kaemosyonal, para siyang bata na binigyan ng bagong laruan. Narinig niya ang isang buntong hininga. Dumiretso ka na, Isabel. Gumana ba? Dito na hindi napigilan ni Isabel ang isang halakhak. Isang tawang hindi malambing, kundi matinis at puno ng tagumpay. Naniwala siya, Ricardo. Lubos na naniwala. Ang tanga-tanga niya, sabi niya, habang nakatingin sa sarili niyang refleksyon sa salamin, isang refleksyong tila demonyo sa kanyang paningin. Umiyak pa nga siya. Niyakap ako ng mahigpit. Sinabi niyang ito na raw ang pinakamagandang balita sa buong buhay niya. Nakakaawa, hindi ba? Magaling, sagot ni Ricardo. Ang boses ay seryoso. Pero huwag kang masyadong maging kampante. Bawat plano ay may maaaring maging butas. Paano ang matandang katulong na yon? Si Nena, masyado siyang malapit sa bata. Ikinaway ni Isabel ang kanyang kamay sa hangin na para bang iwinawaksi ang isang langaw. Ang matandang yon, ano namang magagawa niya? Isa lang siyang utusan. Ang tanging alam niyang gawin ay magluto at maglinis. Isa pa. Sa mata ni Miguel, isa siyang hamak na kasambahay. Ang salita ko laban sa salita niya. Alam na natin kung sino ang panalo, Jan. Siguraduhin mo lang, babala ni Ricardo. Oo na, oo na. Naiiritang sagot ni Isabel. Huwag kang mag-alala. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang susunod na hakbang, ang Phase 2. Ang mga dokumento, sabi ni Ricardo, nakahanda na. Ang kailangan na lang ay ang pirma niya. Isang tusong ng ngiti ang muling gumuhit sa labi ni Isabel. At alam ko na kung paano ko yun makukuha. Gagamitin ko ang pagbubuntis na ito. Sasabihin kong maselan ang pagbubuntis ko na kailangan kong mag-ingat na baka kailanganin kong makonfine o mag-bed rest. Dahil doon, kailangan kong bigyan ka. O sabihin nating, ang financial advisor ko ng special power of attorney para asikasuhin ang ilang bagay para sa akin, para sa atin. Masyadong halata. Pagtutol ni Ricardo.
Hindi kong gagawin sa tamang paraan, git ni Isabel. Sasabihin ko sa kanya na ito ay para lang sa emergency. Para masigurong may mag-aasikaso sa negosyo kung sakaling may mangyari sa akin habang dinadala ko ang kanyang tagapagmana. Gagawin ko siyang tila isang responsableng desisyon ng isang mapagmahal na asawa at ina. Papipirmahin ko siya sa mga dokumentong magbibigay sa atin ng kontrol. Hindi niya mamamalayan. Natahimik si Ricardo. Tila pinag-iisipan ang sinabi niya. Pagkatapos ay nagsalita itong muli. Matalino ka talaga, Isabel. Alam ko, sagot niya. Kaya nga tayo ang magkakampi. Ngayon, tapusin na natin ito. Baka magising pa ang gintong gansa ko. Sige, sabi ni Ricardo. Mag-ingat ka. Bago isara ni Isabel ang tawag, narinig niya ang huling sinabi ni Ricardo. At sa isang sandali, ang boses nito ay nawalan ng yabang at napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang bakas ng takot. Siguraduhin mong walang palya, Isabel. Ayokong bumalik sa dati. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malamig na pakiramdam sa hangin. Sa isang iglap, nawala ang nangiti sa mukha ni Isabel ang kanilang nakaraan, ang kahirapan, ang kawalan, ang pagiging mga taong walang nakakakilala ay isang multo na laging nagbabantay sa kanila. Iyon ang apoy na nagpapaalab sa kanilang kasakiman. Pinatay niya ang tawag at itinago ang burner phone. Pinatay niya rin ang gripo. Ang tanging maririnig na lang ay ang katahimikan. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na nakangiti. Ang mga mata nito ay matalim, determinado, at walang bahid ng takot. Ang takot ay para sa mga mahihina. At si Isabel Zamora ay hindi na kailanman papayag na maging mahina mulit. Ang mga sumunod na linggo sa mansyon ng mga De La Merced ay tila isang panaginip para kay Miguel. Ang balita ng pagdating ng isang bagong anak ay nagbigay sa kanya ng panibagong sigla, isang enerhiyang matagal na niyang hindi naramdaman. Mas maaga siyang umuuwi mula sa opisina. Ang kanyang maleta ay napapalitan ng mga supot ng prutas para sa naglilihing si Isabel o maliliit na laruan para kay Gia bilang isang awkward na paghingi ng tawad. Ang kaligayahang ito ay tila isang gamot. Pinapawi nito ang pagod, pinapawi ang kalungkutan, at higit sa lahat, pinapatahimik nito ang kanyang konsensya. Naging mas malambing siya kay Gia. Tinutulungan ito sa mga takdang aralin, kahit na may distansya pa rin sa pagitan nila. Naging mas mapagmahal siya kay Isabel. Tinutupad ang bawat hiling nito. Pinaniniwalaan ang bawat kwento nito tungkol sa mga pagkahilo at pagbabago ng panlasa. Para sa kanya, nabubuo na muli ang kanyang pamilya. Isang perpektong pamilya. Isang Sabado ng hapon, habang si Isabel ay nagpapahinga sa kanilang silid, naupo si Miguel sa kanyang home office para ayusin ang kanilang mga gastusin. Ito ay isang bagay na ginagawa niya ng may ngiti. Kailangan nilang magplano para sa pagdating ng bunso, isang nursery, mga gamit ng sanggol, isang mas malaking education fund. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang suriin ang mga credit card statements. Isa-isa niyang tiningnan ang mga transaksyon. Inilalagay sa kani-kanilang kategorya. Groceries, bills, shopping, at pagkatapos, isang entry ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang charge mula sa La Trattoria, isang mamahaling Italian restaurant sa Bonifacio Global City noong nakaraang Martes, bandang 1:00 ng hapon. Kumunot ang noo ni Miguel Martes. Iyon ang araw na sinabi ni Isabel na may appointment siya sa kanyang OB-GYN si Dr. Reyes sa Makati. Naalala niya ito ng malinaw dahil nag-alala pa siya at sinabing dapat ay sinamahan niya ito. Ngunit tumanggi si Isabel, sinabing isang simpleng check-up lang naman iyon at ayaw niyang makaabala. Sinubukan niyang isantabi ito. Baka pagkatapos ng check-up ay dumaan siya doon para mag-lunch. Sabi niya sa sarili,
Ngunit BGC at Makati, medyo malayo iyon, lalo na sa traffic. At naalala niya ang sinabi ni Isabel pag-uwi nito noong hapong yon. "Kumusta ang check-up, honey?" Tanong niya noon. "Okay naman," sabi ni Dr. Reyes, "malusog si baby." Sagot nito, na may kasamang matamis ng ngiti. "Medyo nahilo lang ako pagkatapos, kaya umuwi na ako agad para makapagpahinga." Umuwi agad para makapagpahinga. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Miguel. Hindi nagtugma, isang maliit, halos hindi mahalagang detalye, ngunit sapat na para mag-iwan ng isang butil ng pagtataka sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, sinubukan niyang buksan ang usapan sa pinakakaswal na paraan na kaya niya. "Honey, naalala ko pala." Panimula niya habang nagsasalin ng wine sa baso nito, na agad nitong pinalitan ng tubig. "Kumusta nga pala ang naging resulta ng mga test mo kay Dr. Reyes noong Martes? May sinabi ba siyang kailangan nating malaman?" Ngumiti si Isabel, isang ngiting perpektong-perpekto. "Wala naman. Lahat ay normal. In fact," sabi niya, "napakalakas daw ng heartbeat ng baby natin. Binigyan niya ako ng bagong vitamins para sa morning sickness ko. Alam mo na, ang usual." Walang pag-aalinlangan sa boses nito, walang anumang senyales ng pagsisinungaling. Ang kanyang mga sagot ay direkta at detalyado. Ngunit para kay Miguel, ang bawat salita ay tila isang pag-arte. Ang kanyang isipan ay bumalik sa credit card statement. Isang restaurant, hindi isang klinika. Isang malamig na pakiramdam ang dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na pilit niyang iwinawaksi. "Nag-overthink ka lang, Miguel. Huwag mong sirain ang kasiyahang ito dahil lang sa isang resibo." Ngunit ang butil ng pagtataka ay naitanim na. Ang sandaling magpapabago sa lahat ay dumating nang hindi niya inaasahan. Makalipas ang ilang araw, gabi na, at katatapos lang maligo ni Miguel. Si Isabel din naman ang pumasok sa banyo para sa kanyang mahabang night ritual. Nakahiga si Miguel sa kama, nagbabasa ng balita sa kanyang tablet, nang biglang umilaw ang cellphone ni Isabel na naiwan sa nightstand. Hindi niya sana ito papansinin. Iginagalang niya ang privacy nito. Ngunit ang pangalan sa screen ang nagpahinto sa kanyang paghinga. Ricardo Salcedo, ang pinakamatindi niyang kakompetensya sa industriya. Isang taong alam niyang gagawin ang lahat para malugi ang De La Merced Tech. Anong ugnayan mayroon si Isabel sa taong iyon? Bago pa man niya mapigilan ang sarili, ang kanyang mga mata ay natuon sa preview ng mensahe na lumitaw sa ilalim ng pangalan. "Nakuha mo na ba ang mga pirma? Kailangan nating bilisan." Ang mga salita ay tila mga suntok na tumama sa sikmura ni Miguel. "Pirma, bilisan, Ricardo Salcedo." Ang ingay ng shower mula sa banyo ay tila humina. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na pagtibok ng sarili niyang puso. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan na parang mga piraso ng isang masamang puzzle. Ang hindi magkatugmang resibo, ang masyadong perpektong mga sagot, at ngayon, isang lihim na mensahe mula sa kanyang mortal na kaaway, nagtatanong tungkol sa mga pirma. Isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga dokumentong ipinapakita sa kanya ni Isabel nitong mga nakaraang araw, mga papeles para sa investment, mga insurance policies para sa bata. Pinapipirma siya nito nang hindi man lang niya binabasa ng maigi, sa pag-aakalang ito ay para sa kanilang kinabukasan. Ang lamig sa kanyang dibdib ay naging yelo. Nang bumukas ang pinto ng banyo, lumabas si Isabel, nakangiti, sariwa at mabango. Walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa isipan ng kanyang asawa. "Tapos na ako, honey. Ikaw, Nam." Isabuot kay Isidwa. Natigil siya sa pagsasalita nang makita ang mukha ni Miguel. Hindi nagsalita si Miguel. Hindi siya gumalaw. Nakatitig lang siya dito. Ngunit ang kanyang mga mata ay iba na. Wala na ang dating paghanga at pagmamahal.
Ang nakatingin kay Isabel ngayon ay isang estranghero. Isang estrangherong puno ng malamig, matalim, at nakakapasong pagdududa. At sa unang pagkakataon, ang perpektong maskara ni Isabel ay nagkaroon ng bitak, hindi dahil sa isang pagkakamali niya, kundi dahil sa isang tingin na nagsasabing, "Alam ko." Ang isang iglap na pagbabago sa mga mata ni Miguel ay sapat na para kay Isabel. Ang malamig na tinging iyon, isang tinging puno ng pagdududa na hindi pa niya kailanman nakita, ay isang alarmang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang nalaman nito, ngunit alam niyang may nalaman ito. Ang laro ay nagbago. Tapos na ang malumanay na pagmamanipula. Oras na para sa isang desperadong hakbang. Nang gabing iyon, nagpanggap siyang walang napansin. Ngumiti siya. Hinalikan ito sa noo at nahiga sa tabi nito na para bang ang lahat ay normal. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang isipan ay nagtatrabaho ng doble bilis, bumubuo ng isang plano mula sa biglaang panganib. Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Si Miguel ay tahimik, mapagmasid. Ang mga tanong niya ay mas madalas at mas matalim. Saan ka pupunta? Sino ang kausap mo? Ang bawat tanong ay isang patibong. Alam ni Isabel na nauubusan na siya ng oras. Sa kanyang banyo, na muli niyang ginawang kuta, tinawagan niya si Ricardo gamit ang burner phone. Ang kanyang boses na dati puno ng yabang ay napalitan na ngayon ng kaba. May problema tayo. Simula niya, walang paligoy-ligoy. Malaki. Nagdududa na si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay agad na naging alerto. Hindi ko alam kung paano, pero nagbago siya. Ang mga tingin niya, ang mga tanong niya. Nararamdaman ko, Ricardo. Malapit na. Isang maling galaw ko lang. Tapos na tayo. Narinig niya ang isang pagmumura sa kabilang linya. Hindi maaari. Napakalapit na natin, Isabel. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong bawiin ang tiwala niya. Gawin mo ang lahat. At ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Pasigaw niyang pabulong. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Kailangan nating bilisan ng plano, ang orihinal na plano. Natahimik si Ricardo. Ang plano para sa bata? Oo, sagot ni Isabel. Ang boses ay naging kasing lamig ng sahig na marmol. Hindi na natin kayang hintayin ang 9 na buwan na wala naman talaga. Kailangan ko ng isang bagay na wawasak sa kanya, isang bagay na gagawin siyang bulag muli sa katotohanan, isang trahedya. Isabel, masyadong Ricardo? Masyadong malupit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Mas malupit ba kaysa sa pagbabalik natin sa putik na pinanggalingan natin? Hindi. Kailangan ko ng simpatya. Kailangan kong maging biktima. At sa mundong ito, walang mas kaawa-awa pa kaysa sa isang inang nawalan ng anak. Ang plano ay nabuo sa kanyang isipan. Kasing linaw ng kanyang refleksyon sa salamin. Isang plano na brutal at walang awa. At para maging perpekto ito, kailangan niya ng isang kontrabida. Isang taong madaling pagbintangan. Ang kanyang mga mata ay dumilim. Si Gia, kinahapunan, sinimulan na niya ang kanyang pag-arte. Inumpisahan niya sa pamamagitan ng pagdaing ng matinding sakit ng ulo. Pagkatapos ay pananakit ng likod. Naglakad siya sa bahay na tila isang babasaging pigurin. Bawat galaw ay maingat at puno ng paghihirap. Si Miguel, na sa kabila ng pagdududa ay may likas pa ring pag-aalala, ay agad na lumapit. Okay ka lang ba? Gusto mong dalhin kita sa ospital? Hindi. Okay lang ako, honey. Sagot ni Isabel. Ang boses ay mahina. Siguro kailangan ko lang magpahinga. Hinatid siya ni Miguel sa kanilang silid. Ngunit bago umalis para kumuha ng tubig, lumingon ito. Isabel,
Tungkol doon sa tawag mo kagabi, nanigas si Isabel. Anong tawag? Nakita ko ang pangalan ni Ricardo Salcedo sa telepono mo. Diretsong sabi ni Miguel. Ang puso ni Isabel ay tila huminto. Ngunit ang kanyang isipan, na sanay sa pagsisinungaling, ay agad na nakahanap ng sagot. Iyon ba? Sabi niya, sabay tawa ng mahina. Pinilit niya akong kausapin tungkol sa isang business proposal. Tinanggihan ko siya, syempre. Alam mo namang para sa'yo lang ang loyalty ko. Kaya nga hindi ko na sinabi sa'yo. Ayokong dagdagan ng stress mo. Ang sagot ay mabilis at makinis. Nakita niyang bahagyang lumuwag ang tensyon sa mukha ni Miguel, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Kailangan niya ng mas matindi. Kailangan niya ng finale. Hinintay niya ang tamang sandali. Bandang 5:00 ng hapon, alam niyang pauwi na si Miguel. Mula sa bintana ng kanilang silid, natanaw niya si Gia na naglalaro ng piko mag-isa, malapit sa ibaba ng grand staircase. Isang malungkot na tanawin. Isang perpektong pagkakataon. Dahan-dahan siyang bumaba, ang bawat hakbang ay kalkulado. Gia, tawag niya. Ang boses ay walang emosyon. Napahinto sa paglalaro ang bata at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat. Bakit mo iniwan ang mga laruan mo sa gitna ng daanan? Tanong ni Isabel. Itinuturo ang isang manikang nakahiga malapit sa hagdan. Ang manikang binili ni Miguel. Hindi po akin yan, tita. Mahinang sagot ni Gia. Huwag kang magsinungaling sa akin. Biglang tumaas ang boses ni Isabel, sapat lang para marinig sa buong sala. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo na maging maayos ka sa gamit. Napakatigas talaga ng ulo mo. Nagulat si Gia sa biglaang pagsabog ng galit. Nagsimula siyang manginig. Sa di kalayuan, narinig ni Isabel ang tunog ng paparating na sasakyan ni Miguel. Ito na. Lumakad siya palapit kay Gia. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hagdanan, sa pagitan nila at ng pinto sa harap. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, humakbang siya paatras, direkta sa landas ng manika. Sinadya niyang matapakan ito. Ang kanyang katawan ay nawalan ng balanse. Isang perpektong, ensayadong pagkawala ng balanse. Inihagis niya ang kanyang mga braso sa hangin at pagkatapos, sa isang galaw na karapat-dapat sa isang Oscar, pinabagsak niya ang kanyang sarili sa sahig na marmol, malapit sa paanan ng hagdan. Isang nakakayanig na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw na puno ng sakit, takot at pagkagulat. Kasabay ng kanyang sigaw ang pagpasok ni Miguel sa pinto. Ang una niyang nakita ay ang kanyang asawang nakahandusay sa sahig. Isabel! Sigaw ni Miguel. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Tumakbo siya palapit. Habang nakahiga sa sahig, hinawakan ni Isabel ang kanyang tiyan. Tumingala siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay basang-basa na sa luha. Mga pekeng luha na kayang-kaya niyang palabasin kahit anong oras. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro si Gia na nakatayo sa itaas na bahagi ng hagdan, nanigas sa takot. Ang mukha ay walang kahit isang patak ng dugo. Si Gia, hikbi ni Isabel, ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. Tinulak niya ako, Miguel. Ang baby natin. Tumingin si Miguel mula sa kanyang asawang naghihingalo sa sahig, patungo sa kanyang anak na nakatayo na parang isang estatwa sa tuktok ng hagdan. Sa isipan ni Miguel na binalot ng gulat at takot, ang eksena ay malinaw. Ang kanyang anak, ang kanyang nagseselos na anak. Ang pagdududa na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang mas matinding damdamin. Purong, nag-aapoy na galit na hinaluan ng matinding pag-aalala para sa anak na hindi pa naisisilang. Ang mga puting pader ng ospital ay tila lumiliit,
Sinisiksik ang lahat ng hangin palabas sa baga ni Miguel. Bawat segundo na lumilipas sa waiting room ay parang isang oras. Ang bawat pagdaan ng nurse o doktor ay nagpapatindig ng kanyang balahibo, naghahatid ng panibagong alon ng kaba. Ang mga huling salita ni Isabel ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Si Gia, tinulak niya ako, ang baby natin. Ang mga salitang iyon ay pumunit sa anumang natitirang pagdududa sa kanyang puso. Ang mensahe ni Salcedo, ang resibo sa restaurant, lahat ng yun ay naglaho, natabunan ng mas malaki at mas agarang trahedya. Sa sandaling iyon, ang tanging nakita niya ay ang kanyang asawang naghihirap at ang kanyang anak na sa kanyang paningin ay ang sanhi ng lahat. Ang galit niya ay kasinlaki ng kanyang takot. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, isang doktor na may seryosong mukha ang lumabas mula sa emergency room. Tumayo si Miguel. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Mr. de la Merced? Ako nga po, Doc. Kumusta ang asawa ko? Ang baby namin? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi lumabas. Ang doktor ay bumuntong hininga. Isang tunog na puno ng bigat at kalungkutan. Inalis nito ang kanyang salamin at tiningnan si Miguel ng may profesional na awa. I'm very sorry, Mr. de la Merced. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. But we lost the baby. Ang mga salitang, we lost the baby, ay hindi agad pumasok sa isipan ni Miguel. Tila ba ang mga ito ay nasa ibang lengguwahe na hindi niya maintindihan. Ngunit nang makita niya ang lungkot sa mga mata ng doktor, dahan-dahan itong lumubog sa kanyang kamalayan. Isang mabigat na angkla na humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaupo siya sa isang upuan. Ang kanyang ulo ay napasabunot sa kanyang buhok. Wala na. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang bagong simula, ang kanyang anak, lahat ay nawala. Isang mahinang, halos hindi marinig na ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Maya-maya pa ay pinayagan na siyang pumasok sa silid kung nasaan si Isabel. Naabutan niya itong nakahiga, maputla. Ang mga mata ay nakapikit na may mga tuyong luha sa gilid. Isang perpektong larawan ng isang nasirang anghel. Umupo si Miguel sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay nito. Dahan-dahang iminulat ni Isabel ang kanyang mga mata. Nang makita siya, muling nagsimulang mamasa ang mga ito. Miguel, sabi nito, ang boses ay basag. Wala na. Wala na siya. Shhh. Alam ko, sabi ni Miguel. Hinahaplos ang buhok nito. Magpahinga ka na lang. Kasalanan ko to. Humikbi si Isabel. Sana mas nag-ingat ako. Hindi mo kasalanan, maring sabi ni Miguel. Ang galit ay muling sumiklab sa kanyang dibdib, mas mainit, mas mapait. Alam natin kung sino ang may kasalanan. Umiling si Isabel, hinigpitan ng hawak sa kamay ni Miguel. Huwag Miguel, huwag mong sisihin si Gia. Bata pa siya. Hindi niya naiintindihan. Patawarin na natin siya. Ang kanyang mga salita ng pagpapatawad ay kabaligtaran ng epekto nito. Sa halip na pakalmahin si Miguel, lalo pa nitong pinagtibay ang kanyang desisyon. Sa kanyang paningin, ang pagpapatawad ni Isabel ay isang tanda ng kabutihan, isang kabutihang hindi karapat-dapat para sa isang batang nagdulot ng ganitong kapahamakan. Hindi Isabel, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bato. Minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugan din ng pagdidisiplina. Hindi na siya ligtas dito. Hindi ka naligtas sa kanya. Pag-uwi ni Miguel sa mansyon ng gabing iyon, para siya ng isang bagyong naghahanap ng masisira. Ang bahay ay madilim at tahimik, ngunit para sa kanya, ang bawat sulok ay sumisigaw ng trahedya.
Naabutan niya si Gia sa sala, nakaupo sa sofa, yakap-yakap ni Yaya Nena. Ang mukha ng bata ay maputla at ang mga mata ay namumugto, ngunit walang luha. Tila ba naubos na ang lahat ng kanyang kayang iyakin? Nang makita siya, tumayo si Yaya Nena, handang magsalita, handang ipagtanggol ang bata. Ngunit isang tingin lang mula kay Miguel ay sapat na para manigas siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi pinansin ni Miguel si Yaya Nena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Gia. Lumakad siya palapit, hindi mabilis. Ngunit bawat hakbang ay mabigat at puno ng bagsik. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakit. Mas malala pa roon. Tumayo siya sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang anino ay tumatakip sa liit ng katawan nito. Tiningnan niya ito, hindi bilang isang ama, kundi bilang isang hukom na maghahatid ng sentensya. Mag-iimpake ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, walang init, walang anumang bakas ng pagmamahal na minsan ay naroon. Aalis ka. Tumingala si Gia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Papa, saan po ako pupunta? Sa isang lugar kung saan matututo ka ng leksyon mo, sagot ni Miguel. Sa isang boarding school, malayo dito. Pero Papa, wala po akong ginawa, sabi ni Gia. Ang boses ay nanginginig. Sa wakas, ang mga luha ay nagsimulang mamuumuli. Please, maniwala po kayo sa akin. Lumuhod siya. Hinawakan ng laylayan ng pantalon ng kanyang ama. Papa, please, wag po. Mahal na mahal po kita. Sa isang sandali, nag-alinlangan si Miguel. Ang imahe ng kanyang munting anghel, nagmamakaawa sa kanyang paanan, ay halos bumasag sa pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ngunit pagkatapos, ay nakita niya ang mukha ni Isabel sa kanyang isipan, maputla at umiiyak sa kama ng ospital. Nakita niya ang hinaharap na ninakaw sa kanya, ang duyan na hindi na mauugoy, ang tawa ng sanggol na hindi na maririnig. Tumigas muli ang kanyang puso. Marahan niyang inalis ang kamay ng kanyang anak mula sa kanyang pantalon at tumalikod. Hindi mo alam kung ano ang pagmamahal, Gia, sabi niya, hindi lumilingon. Bukas ng umaga, may susundo sa'yo. Maging handa ka. At pagkatapos ay umalis siya. Iniwan si Gia na nakaluhod sa sahig. Ang mga hikbi nito ay umalingaw-ngaw sa malaki at walang lamang sala. Sa may pintuan ng kusina, nakatayo si Yaya Nena. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pinaghalong galit at pighati. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang matigas na outline ng isang maliit na bagay. Isang USB drive na naglalaman ng lahat ng katotohanan. Hindi niya ito nagamit kanina dahil sa gulat at bilis ng mga pangyayari. Ngayon, habang pinapanood niya ang pagguho ng lahat, ibinulong niya sa sarili. Hindi ko hahayaang mangyari to. Ang umaga ay dumating hindi dala ang init ng araw, kundi isang malamig at kulay abong liwanag na tila nakikidalamhati. Ang mansyon na karaniwan ay abala sa mga tunog ng agahan at paghahanda para sa isang bagong araw ay nababalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Bawat sulok ay tila humihinga ng kalungkutan. Sa kanyang silid, si Gia ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hindi siya natulog. Buong gabi, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan. Inuulit-ulit ang mga huling salita ng kanyang ama. Aalis ka. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o sigaw. Sa tabi niya ay isang maliit na maleta. Inihanda ni Yaya Nena. Hindi ito puno. Ang laman lang nito ay ilang pirasong damit. Ang kanyang paboritong libro ng mga fairy tale at ang lumang unan na amoy ng kanyang ina. Wala nang iba. Para siyang isang estranghero sa sarili niyang buhay, nag-iimpake ng mga labi ng isang masayang nakaraan. Tumingin siya sa paligid ng kanyang kwarto.
Ang mga pader na kulay rosas, ang mga estante na puno ng mga manika, ang bintana kung saan niya pinapanood ang paglubog ng araw. Bawat bagay ay isang paalala ng isang buhay na ipinagkakait na sa kanya. Ito na ang huling sandali niya rito. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel, nakasuot ng itim na damit na lalong nagpapatingkad sa kanyang kaputlaan. Naglalakad siyang dahan-dahan, tila isang reynang nagluluksa. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang malungkot, may isang kislap ng hindi maitatagong tagumpay. Lumuhod siya sa harap ni Gia at hinawakan ang mga kamay nito. "Gia, mahal ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pekeng awa. "Sana maintindihan mo. Ginagawa lang ito ng papa mo para sa ikabubuti mo, para matulungan ka." Hindi sumagot si Gia. Tumingin lang siya sa mga mata ni Isabel. Sa unang pagkakataon, wala nang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, isang malamig na pagkaunawa. Alam na niya. Alam niyang ang babaeng nasa harap niya ang dahilan ng lahat. Ngumiti si Isabel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang maliit na coat mula sa ibabaw ng kama. "Malamig sa labas. Suotin mo ito. Mag-iingat ka, ha?" sabi niya, habang isinusuot ang damit sa bata. Ang bawat haplos niya ay parang yelo sa balat ni Gia. Sa ibaba, naghihintay si Miguel sa may pintuan. Nakatayo siyang parang isang estatwang gawa sa bato. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ng sarili niyang anak. Ang sakit ng pagkawala at ang bigat ng kanyang desisyon ay tila isang pader na humaharang sa anumang natitirang emosyon. Dumating si Yaya Nena. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit ang kanyang kilos ay determinado. Lumuhod siya sa harap ni Gia. Hindi alintana sina Miguel at Isabel. "Gia, apo," sabi niya. Hinawakan ng mahigpit ang mga balikat ng bata. "Makinig ka sa akin." Tumingin si Gia sa mga mata ng kanyang yaya, ang tanging taong kumakampi sa kanya sa buong mundo. "Ano man ang mangyari, huwag kang bibitaw." Bulong ni Yaya Nena, ang kanyang boses ay puno ng pangako. "Magtiwala ka kay Yaya, mahal ko. Palaging tandaan, ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas." Hinagkan niya si Gia sa noo. Isang halik na puno ng pagmamahal, pag-asa, at isang lihim na plano. Pagkatapos ay tumayo siya at tumingin ng diretso kay Miguel, isang tinging puno ng hamon. Sa labas, isang itim at eleganteng sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Lumabas ang isang driver na nakauniporme at binuksan ang pinto sa likuran. Iyon na ang hudyat. "Oras na," mahinang sabi ni Miguel. Hindi tumitingin kanino man. Inakay ni Isabel si Gia palabas ng pinto. Ang bawat hakbang pababa sa hagdanan sa harap ay parang isang marcha patungo sa bitayan para sa bata. Nang marating nila ang sasakyan, inilagay ni Isabel ang kanyang kamay sa likod ni Gia, isang maliit na tulak, isang huling galaw ng pagtataboy. Si Gia ay napapikit. Handa nang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang paa, papasok sa sasakyan, isang boses ang pumigil sa lahat. "Sandali lang po." Ang boses ni Yaya Nena. Hindi ito malakas, ngunit ito ay matatag at malinaw, na may awtoridad na hindi pa naririnig ng sinuman mula sa kanya. Lahat ay napalingon sa kanya. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang maliit na katawan ay puno ng tapang. "Senyor Miguel," sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang amo. Bago po tuluyang umalis si Gia, "Mayroon po kayong dapat malaman. Mayroon po kayong dapat makita." Kumunot ang noo ni Miguel. "Yaya Nena, hindi ito ang oras. Ito na po ang tamang oras." Pagputol ni Yaya Nena, isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa. Mula sa bulsa ng kanyang bestida, inilabas niya ang isang maliit na bagay na kumislap
sa ilalim ng araw, isang USB flash drive. Lahat po ng kasinungalingan sa pamamahay na ito, sabi niya, itinaas ang USB para makita ng lahat, ay magtatapos na ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagkukunwari. Ang kanyang mukha ay napuno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Miguel sa kanya. Purong, hindi mapagkakamalang takot. Ang hangin sa labas ng mansyon ay biglang napuno ng kuryente. Ang bawat isa ay tila nanigas sa kanilang kinatatayuan. Ang driver na naghihintay, si Gia na nakatayo sa pagitan ng pag-alis at pananatili, si Miguel na nalilito, at si Isabel na ang muka ay unti-unting namumutla. Ano ang ibig mong sabihin, Yaya? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay isang halo ng pagkayamot at pagtataka. Hindi sumagot si Yaya Nena. Sa halip, lumingon siya sa driver. Maari po bang pumasok muna kayo? Hindi pa po aalis si Gia. Pagkatapos ay lumingon siya pabalik kay Miguel. Sa loob po ng sala, Senyor, doon po natin kailangang mag-usap. Ang kanyang determinasyon ay hindi matitinag. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang tapang na ipinanganak mula sa pagmamahal at desperasyon na nag-udyok kay Miguel na sumunod. Naglakad si Yaya Nena pabalik sa loob. Kasunod ang nag-aalinlangang si Miguel at si Isabel, na ngayon ay halatang kinakabahan. Si Gia ay naiwan sa labas kasama ang driver. Ang kanyang maliit na puso ay tumitibok sa pagitan ng takot at isang bagong sibol na pag-asa. Sa loob ng sala, ang parehong sala kung saan nabasag ang litrato at nagsimula ang lahat, huminto si Yaya Nena sa harap ng malaking smart television. Ano to, Yaya? Isang palabas? Sarkastikong tanong ni Isabel, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Kung ano man iyan, siguradong gawa-gawa mo lang para siraan ako sa asawa ko. Ang mga larawan ay hindi nagsisinungaling, senyora. Mahinahong sagot ni Yaya Nena. Gulat na napatingin si Miguel sa kanya. Mula saan nanggagaling ang tapang ng matandang ito? Ikinabit ni Yaya Nena ang USB drive sa port sa gilid ng TV. Kinuha niya ang remote control at sa ilang pindot, isang folder na may titulong para kay Gia ang lumitaw sa screen. Senyor Miguel, patawarin niyo po ako sa aking panghihimasok, sabi ni Yaya Nena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ngunit hindi ko na po kayang manahimik habang ang isang inosenteng bata ay sinisira. Pinindot niya ang play. Ang unang video ay nagpakita ng isang pamilyar na eksena. Ang sala, ilang linggo na ang nakalipas. Nakaluhod si Gia sa sahig, umiiyak, habang si Isabel ay nakaluhod sa harap niya. Ngunit ang anggulo ay mula sa isang maliit na digital clock sa ibabaw ng isang estante. Ang audio ay malinaw. Isa kang pabigat. Bulong ng boses ni Isabel sa video. Isang pagkakamali. Kahit ang alaala ng sarili mong ina, hindi mo magawang igalang. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Naalala niya ang araw na yon. Ang sinabi sa kanya ni Isabel ay, aksidente lang ang lahat. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay purong kalupitan. Miguel, ito ay... Sinubukan ni Isabel na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Miguel. Manahimik ka, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa screen. Ang sumunod na video ay mas nakakagulat. Isang koleksyon ng mga maik-ikling clip. Si Isabel na kinukulong si Gia sa bodega. Si Marco na itinutulak si Gia sa hardin. Si Isabel na ibinubuhos ang gatas ng bata sa lababo dahil hindi nito inubos agad. Bawat clip ay isang sampal sa mukha ni Miguel. Isang patunay ng kanyang pagkabulag. Pagkatapos, ang video na pinakamatindi sa lahat, ang araw ng aksidente. Malinaw na ipinakita ng kamera kung paano sinadyang tapakan ni Isabel ang manika, kung paano niya ensayadong inihagis ang kanyang sarili sa sahig, at kung paano siya sumigaw.
Walang tulak na nangyari. Walang sino man ang lumapit sa kanya. Si Gia ay nakatayo sa malayo, nanigas sa takot. Hindi! Bulong ni Miguel na pahawak sa kanyang dibdib, para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Ang buong pundasyon ng kanyang galit at pagluluksa ay gumuho sa isang iglap. Inilalantad ang kasuklam-suklam na katotohanan sa ilalim nito. Miguel, edited yan. Paka na lang yan ng matandang yan. Desperadong sigaw ni Isabel, sinusubukang agawin ang remote mula kay Yaya Nena. Ngunit huli na ang lahat. Pinindot ni Yaya Nena ang huling file. Hindi ito video, kundi isang audio recording. Ang boses ni Isabel ang unang narinig. Malinaw at matinis. Naniwala siya, Ricardo. Lubos na naniwala. Ang tanga-tanga niya. Kasunod ang boses ni Ricardo Salcedo. Siguraduhin mong walang palya, Isabel. Ayokong bumalik sa dati. Ang buong pag-uusap nila tungkol sa pekeng pagbubuntis, ang plano sa mga dokumento, ang pagnanais na makuha ang yaman ng mga de la Merced, lahat ay naroon. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Isabel. Nang matapos ang recording, ang tanging maririnig sa silid ay ang mabigat na paghinga ni Miguel. Dahan-dahan siyang lumingon kay Isabel. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na mas masahol pa sa anumang sigaw. Isang galit na ipinanganak mula sa sukdulang pagkakanulo. Miguel, honey, pakinggan mo ako. Nagsimulang umiyak si Isabel, ang kanyang huling sandata. Hindi totoo yan, maniwala ka sa akin. Ngunit ang kanyang mga luha ay wala ng epekto. Ang mahika ay nawala na. Ang nakikita na lang ni Miguel ay isang halimaw. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa pinaghalong galit at pighati. Nagdial siya ng numero. Sinong tinatawagan mo, Miguel? Huwag! Sigaw ni Isabel. Sinusubukang agawin ang telepono, ngunit itinulak siya ni Miguel palayo. Hello? Sabi ng boses sa kabilang linya. Tumingin si Miguel kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Ipadala ninyo ang mga pulis sa address ko, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Ngayon din. Ang katahimikan na bumalot sa sala pagkatapos ng tawag ni Miguel ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikang puno ng katapusan. Ang maskara ni Isabel ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang desperasyon at takot sa ilalim nito. Hindi mo maaring gawin sa akin to, Miguel. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay hindi na malambing kundi matinis at puno ng galit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, pinuno ko ang pagkukulang sa buhay mo. Minahal kita. Hindi kumibo si Miguel. Nakatayo lang siya roon, isang estatwa ng nasirang tiwala, habang hinihintay ang pagdating ng hustisya. Hindi nagtagal. Ang tunog ng mga sirena ay nagsimulang marinig sa di kalayuan, papalakas ng papalakas, hanggang sa huminto ito sa tapat mismo ng kanilang gate. Ang pagdating ng mga pulis ay mabilis at epesyente. Pumasok sila sa mansyon, ang kanilang presensya ay isang matinding sampal ng realidad sa karangyaan ng lugar. Si Yaya Nena, na may hawak na kopya ng USB, ang mahinahong nagpaliwanag at nagpresenta ng ebidensya. Si Isabel ay nagwala. Sumigaw siya, nagpumiglas, at nagbintang. Ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bigat. Ang ebidensya ay hindi matitinag. Habang pinupusasan siya ng isang pulis, ang kanyang mga mata ay puno ng kamuhian. Nakatuon hindi kay Miguel, kundi kay Yaya Nena. Magbabayad ka, matanda ka. Sigaw niya bago siya kaladkarin palabas. Si Marco, na lumabas mula sa kanyang silid dahil sa ingay, ay natigilan sa takot. Umiiyak siyang tinatawag ang kanyang ina habang isinasama rin siya ng mga awtoridad. Nang ang mga sasakyan ng pulis ay umalis na, kasama ang balita,
na si Ricardo Salcedo ay dinakip din sa kanyang opisina, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa mansyon. Ngunit ngayon, ito ay katahimikan ng kawalan, hindi ng tensyon. Naiwan sa sala sina Miguel, Yaya Nena at si Gia na dinala ni Yaya Nena papasok sa gitna ng kaguluhan. Tumingin si Miguel sa paligid ng kanyang perpektong sala. Ang bawat mamahaling gamit, bawat eleganteng palamuti ay tila isang paalala ng kanyang katangahan. Ang buong buhay niya sa nakalipas na 2 taon ay isang malaking kasinungalingan, isang entabladong maingat na itinayo para sa kanyang pagkawasak. At siya, ang henyo sa likod ng De La Merced Tech, ay naging pinakamalaking tanga sa lahat. Ngunit nang ang kanyang mga mata ay dumapo sa kanyang anak, ang kanyang maliit, payat, at tahimik na anak na nakatayo sa tabi ni Yaya Nen. Ang sakit ng pagkakanulo ay napalitan ng isang mas matindi at mas nakakawasak na damdamin. Ang bigat ng kanyang sariling kasalanan, ang bawat masasakit na salita na binitiwan niya, ang bawat tingin ng pagkadismaya, ang bawat pagkakataong mas pinili niyang paniwalaan ang isang estranghero kaysa sa sarili niyang dugo't laman. Lahat ng iyon ay bumalik sa kanya, isang alon ng pagsisisi na halos lumunod sa kanya. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Dahan-dahan, lumakad siya palapit kay Gia. Bawat hakbang ay parang isang milya. Huminto siya sa harap nito. Ang kanyang anak ay hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa sahig, na para bang ang sahig ay mas ligtas kaysa sa mukha ng sarili nitong ama. Ang imaheng iyon ang tuluyang bumasag sa kanya. Ang makapangyarihang si Miguel de la Merced, ang milyonaryo, ang CEO, ang taong kinatatakutan sa boardroom, ay dahan-dahang lumuhod sa sahig na marmol sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mukha ay napuno ng sakit. At pagkatapos, sa unang pagkakataon, mula noong mamatay si Elena, humagulgol siya. Isang iyak na hindi pinigilan. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng isang durog na kaluluwa. Anak, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi, ang boses ay basag at halos hindi maintindihan. Gia, anak ko. Inangat niya ang kanyang mga kamay, hindi para hawakan ito, kundi bilang isang alok, isang pagsusumamo. Patawarin mo si Papa. Patawarin mo ako, anak. Hindi ito isang utos. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang pag-amin ng pagkatalo, isang pagsuko. Inalis niya ang kanyang korona, ang kanyang yaman, ang kanyang pride. Sa sandaling iyon, hindi siya isang milyonaryo. Isa lang siyang ama na nagkamali. Isang ama na nasaktan ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig, sa hindi ko paniniwala sa'yo. Patawarin mo ako, anak ko. Please. Nakatayo lang si Gia, nakikinig sa bawat salitang sinasabi ng kanyang ama. Sa bawat hikbi. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang tingin. Nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, basang-basa sa luha, puno ng sakit na ngayon lang niya nakita. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot at galit sa kanyang puso. Ang nakita niya ay hindi ang taong nagtaboy sa kanya, kundi ang kanyang papa. Ang papa na dati ay nagbabasa sa kanya ng mga kwento bago matulog. Ang papa na humahalik sa kanyang mga sugat kapag siya ay nadadapa. Dahan-dahan, ang sarili niyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, sinundan ng isa pa, hanggang sa siya ay umiiyak na rin. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang maliliit na kamay. Inilapat niya ang mga ito sa basang-basa na pisngi ng kanyang ama. Ang kanyang munting mga daliri ay sinusubukang punasan ang mga luha nito. At pagkatapos,
Yumuko siya at niyakap ang leeg ng kanyang ama. Isang yakap. Iyon lang. Ngunit sa yakap na yon, lahat ay nasabi. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito pa rin ako, Papa." Isang yakap ng pagpapatawad. Naramdaman ni Miguel ang maliliit na braso sa paligid ng kanyang leeg at mas lalo siyang napahagulgol, ngunit ngayon, ang kanyang mga luha ay may kasama ng lunas. Niyakap niya pabalik ang kanyang anak. Isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito. Nilalanghap ang amoy ng kanyang nawala, ngunit ngayon ay muling natagpo ang yaman. Sa isang sulok, si Yaya Nena ay tahimik na umiiyak, hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Nasaksihan niya ang katapusan ng isang mahabang bangungot at ang simula ng isang mahirap, ngunit puno ng pag-asang paglalakbay tungo sa paghilom. Ang mansyon ay nasira, ngunit sa gitna ng mga guho nito, isang pamilya ang nagsisimulang mabuo muli. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marangyang mansyon sa Alabang ay nagbago. Hindi sa muebles o sa pintura, kundi sa hangin na umiihip sa loob nito. Ang dating malamig at mabigat na katahimikan ay napalitan ng isang bagay na matagal nang nawala, ang tunog ng buhay. Ang pagbabago ay hindi madali. Ito ay isang prosesong mabagal, puno ng mga araw ng alinlangan at mga gabing binabagabag ng mga alaala. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, isang maliit na piraso ng nasira nilang mundo ang muling nabubuo. Isa sa mga unang ginawa ni Miguel ay ang pagbebenta ng malaking porsyento ng kanyang shares sa De La Merced Tech. Ang desisyon ay gumulat sa mundo ng korporasyon, ngunit para sa kanya, ito ay simple. Ipinagpalit niya ang oras sa boardroom para sa oras sa tahanan. Ipinagpalit niya ang paghabol sa milyon para sa paghabol sa mga ngiti ng kanyang anak. Ang umaga sa mansyon ay hindi na nagsisimula sa pagmamadali patungo sa opisina. Nagsisimula na ito ngayon sa isang eksenang dati ay imposible. Si Miguel de la Merced, ang tech mogul na nakaupo sa sahig ng silid ni Gia, sinusubukang matutunang magtirintas ng buhok. "Aray, Papa," mahinang reklamo ni Gia, habang hinihila ni Miguel ang isang suklay sa buhol-buhol niyang buhok. "Pasensya na, mahal ko. Medyo mas mahirap pala ito kaysa sa pag-aayos ng computer code," sabi ni Miguel na may ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga kamay na sanay sa keyboard ay halatang hirap sa gawain. Ang resulta ay isang tabingi at maluwag na tirintas, ngunit nang makita nila ang kanilang refleksyon sa salamin, sabay silang humalakhak. Ang tawang iyon, isang tawang totoo at walang halong pagkukunwari, ay mas mahalaga kaysa sa anumang perpektong tirintas. Nagsimula rin silang dumalaw sa isang child psychologist. Sa simula, si Gia ay tahimik. Sumasagot lamang sa mga tanong, ngunit dahan-dahan, sa tulong ng mga laruan at pagguhit, nagsimula siyang ilabas ang mga takot na matagal niyang kinimkim. At si Miguel, sa kabilang silid, ay natututong makinig, hindi lang sa mga salita, kundi sa katahimikan, sa mga iginuhit na larawan, sa mga luhang hindi pumapatak. Isang Sabado ng umaga, dinala ni Miguel si Gia sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan, ang puntod ni Elena. Dati, pumupunta siya ritong mag-isa, nag-iiwan ng bulaklak at umaalis agad. Ngayon, umupo sila sa damuhan, magkatabi. "Alam mo ba," panimula ni Miguel, ang kanyang boses ay mahina, "dito kami unang nag-date ng mama mo." Nagdala siya ng isang basket ng pagkain, pero sa sobrang kaba ko, natapon ko lahat. Tumingala si Gia, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ngumiti si Miguel, pero imbes na magalit, tumawa lang siya. Sabi niya, "Okay lang, mas masaya naman ang kwentuhan lang. Ang mama mo, siya ang nagturo sa akin na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi nakikita." Sa unang pagkakataon, nagkwento si Miguel tungkol kay Elena hindi bilang isang malungkot na alaala,
kundi bilang isang masayang presensya. Ikinuwento niya kung paano ito kumanta, kahit sintonado, kung paano nito sinasayawan ng ulan, at kung paano nito laging nakikita ang kabutihan sa lahat ng bagay. At habang nagsasalita siya, naramdaman niyang gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na niya tinatakasan ang nakaraan. Niyayakap na niya ito, kasama ang kanyang anak. Ang hardin, na dati napabayaan, ay muling nabuhayan. Magkasama nilang tinanggal ang mga damo at nagtanim ng mga bagong bulaklak, mga paborito ni Elena. Habang naguhukay sila ng lupa, ang kanilang mga kamay ay napuputikan at ang kanilang mga mukha ay pinapawisan, ngunit sila ay masaya. Mula sa bintana ng kusina, pinapanood sila ni Yaya Nena. Isang malaking maringiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinili niyang manatili. Hindi na bilang isang kasambahay, kundi bilang isang lola, isang bantay sa nabubuong muling pamilya. Nakikita niya ang pagbabago kay Miguel, hindi lang sa mga ginagawa nito, kundi sa paraan ng kanyang pagtingin kay Gia. Isang tinging puno ng paghanga, resto, at walang katapusang pagmamahal. Isang hapon, habang papalubog na ang araw at nagkukulay kahelang langit, naupo sina Miguel at Gia sa lumang swing sa ilalim ng puno ng mangga. Ang swing na ito ang paboritong lugar ni Elena. "Papa!" tawag ni Gia. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. "Hmm? Masaya na po ba si Mama ngayon?" Tumingin si Miguel sa langit at pagkatapos ay sa kanyang anak, hinigpitan niya ang kanyang yakap. "Oo, anak. Sigurado akong nakangiti siya habang pinapanood tayo ngayon." Kinuha ni Miguel ang isang pamilyar na libro mula sa isang bag sa tabi nila. Ang paboritong libro ng mga fairy tale ni Gia. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng init. Isang tunog na nagpapakalma sa anumang natitirang takot sa puso ng bata. Habang nagbabasa siya, naramdaman ni Miguel ang dahan-dahang pagbigat ng ulo ni Gia sa kanyang balikat. Nakatulog na ito, ang kanyang mukha ay payapa. Walang bahid ng anumang alala. Hindi niya tinapos ang kwento. Dahan-dahan niyang isinara ang libro at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Tumingin siya sa kanilang tahanan na ngayon ay naliligo sa ginintuang liwanag ng dapit hapon. Hindi na ito isang malamig na mansyon. Ito ay isang tahanan. Ang kanilang tahanan. Itinigil niya ang pagbabasa, tinitigan ang kanyang natutulog na anak, at ibinulong sa hangin ang mga salitang matagal na niyang dapat sinabi. At ngayon ay ipinapangako na niya habang buhay. "Mahal na mahal kita, anak." At kahit tulog, isang munting nangiti ang sumilay sa mga labi ni Gia, na para bang sa kanyang mga panaginip, narinig niya ang bawat salita. Sumagot siya sa isang halos hindi marinig na bulong. "Mahal na mahal din po kita, Papa." Ang tunay na kapayapaan, sa wakas, ay nagbalik na. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang kasamaan na nagkukubli sa likod ng mabait na anyo ay hindi kailanman nagtatagal. Maaring mabulag ang isang magulang ng konsensya, takot o pagkakasala sa nakaraan, ngunit sa sandaling manaig ang katotohanan, obligasyon niyang tumindig at ipaglaban ng anak. Ang pang-aabuso, panlilinlang at kasakiman, kahit gawin pa sa loob ng sariling tahanan, ay may kapalit na parusa. At ang batang matagal na nagtiis sa katahimikan ay karapat-dapat sa kaligtasan, katarungan at isang yakap na puno ng pagmamahal. Ito ang patunay na ang gumagawa ng masama ay haharap sa hustisya at ang inosente ay may pag-asang muling mabuo ang kanilang mundo. Para sa inyo na nakikinig ngayon, ano ang gagawin ninyo kung maramdaman ninyong may mali sa loob ng sarili ninyong pamilya? Mananatili ba kayong tahimik o pipiliin ninyong protektahan ang mas mahina kahit masakit ang katotohanan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa sandaling ito. Kumusta ang inyong puso at mga mahal sa buhay? Huwag kayong mag-atubiling magbahagi
sa comments. Binabasa namin ang bawat mensahe dahil ang inyong kwento at damdamin ay mahalaga sa amin.